Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po na naaabot ng himpilan ng 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Pandora Philippines at ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na napapakinggan po tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 11 ng tanghali. Sa mga nanananghalian na at sa mga nagluluto pa lamang, ay i-enjoy nyo po ang pagluluto with love. Kasabay po ng pakikinig sa ating programa na sumasa inyo po every Saturday. At ako po inyong makakasama, Maria Allen Galicia Archie, para po sa programang hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Of course, sa pamumuno po yan ng ating local chief executive, Mayor Cesario Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. And ang unang bugso po ng ating programa sa unang segment po ng Balitang Bayan, eto na, ihahatid po ng mga masisipag na estudyante dito po sa 18 barangay, sa mga paaralan na sakop po ng 18 barangay, of course, ng bayan ng Brooks Point. Pasok po! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ika-26 na araw ng Abril, taong 2025. Ako po si Nico Angelo Domingo mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus. At ako naman po si Ana Kathleen Kitain. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Palasuan News. Pagsunod sa revised dress code tuwing Lunes, pansamantalang isinuspinde ng LGU Brooks Point dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. MHO Brooks Point nanguna sa pagdiriwang ng World Malaria Day 2025. 10 outstanding students of Brooks Point 2025 formal na ginawad ang kanilang karangalan. Plan baklas ng COMELEC sinimulan na sa bayan ng Brooks Point. Brooks Point Menro nagsagawa ng Environmental Awareness Seminar and Participatory Workshop 2025 sa Ag River. Ground Assessment at Sustainability Assessment para sa forest restoration sa bayan ng Brooks Point tinalakay sa conference room. Pagpupulong ng Philippine Business for Social Progress at Denida Cacao Project matagumpay na ginanap sa conference room. Mount Mantalingan Protected Area Management Plan tinalakay sa pagpulong ng mga kinatawan ng LGU at mga ahensya. Programang pagbabago ng buhay para sa 12 individual isinagawa sa Balay Silangan Reformation Center. At National Bureau of Investigation nagsagawa ng final ocular inspection para sa NBI Satellite Office sa bayan ng Brooks. Magbabalik ang Palasuan News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, pagsunod sa revised dress code tuwing Lunes, pansamantalang isinuspinde ng LGU Brooks Point dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Palasuan News Reporter Mark Lemuel Ropero. Balitang Bayan!
Inanunsyo ng Office of the Municipal Mayor ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang Memorandum Order No. 22, Series of 2025 o ang pansamantalang pagsuspinde ng implementasyon ng Revised Dress Code at Office Uniform Policy noong Huwebes, 10 ng Abril taong kasalukuyan. Nakasaad sa nasabing memorandum na simula sa 14 ng Abril taong kasalukuyan ay suspendido ang pagsuot ng ASEAN at Filipiniana attire sa mga kawani ng pamahalaan tuwing araw ng Lunes upang mabigyang prioridad ng kalusugan, kaligtasan at kaginawaan ng mga empleyado sa gitna ng pagpatuloy na pagtaas ng heat index na umabot na sa danger category sa maraming bahagi ng bansa. Kaugnay nito, inabisuhan din ng mga kawani ng pamahalaan sa pagsuot ng disente, nababagay at komportableng kasuotan araw-araw upang mapanatili ang profesional na kanyuan sa kabila ng pagpatuloy ng pagtaas ng temperatura sa bansa. Mananatili ang pagsamantalang polisiya hanggang sa maglabas ng bagong abiso ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Maclemuel S. Ropero mula sa Palawan State University Brooks Point Campus nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Limuel. At sa Balitang Pangbayan, MHO Brooks Point nanguna sa pagdiriwang ng World Malaria Day 2025. Para sa detalye, narito si PAL-SU1 News Reporter Maureen Venus Nieto. Balitang Bayan. Bilang selebrasyon ng World Malaria Day ngayong taon, pinangunahan ng Municipal Health Office o MHO sa pangunguna ni Municipal Health Officer Lovelyn R. Sutusa, MD, MPM, ang naturang selebrasyon noong Biyernes, April 11, 2025 sa Barangay Samariñana, Covered Court, Brooks Point, Palawan na may temang Malaria Ends With Us, Reinvest, Reimagine, and Reignite. Nagsimula ang programa sa isang pabungad na pananalita ni Barangay Samariñana Rural Health Midwife Cherry May Arzaga, RM, at mensahe mula kay MHO Officer Dr. Lovelyn Sutusa, Barangay Samariñana Chairman Honorable Marvin M. Monerio, at Sangguniang Bayan Committee on Health Chairman Honorable Richard Balian. Nagpaabot rin ng mensahe at talakayan sina Provincial Malaria Coordinator Ms. Eileen B. Baldrian, RN, Department of Health Representative Alan P. Laracas, RMP, at DOH Palawan Officer Peter Hu Corameng, MD, MBA upang ibahagi ang mga datos ng kaso ng malaria sa probinsya ng Palawan at ang mga paraan upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso nito. Sa pagpapatuloy ng programa ay sinagawa rin ang poster making contest at jingle dance contest, kung saan aktibong lumahok ang mga kawani ng MHO, Malaria Service Providers, Provincial Health Office, Kilusan Ligtas Malaria, PDOHO at Barangay Samariñana Community Working Force at Barangay Council. Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng isang closing remarks mula kay Malaria Point Person, Nurse 2, Repelin M. Benedito, RN, kasunod ang pagbabahagi ng long-lasting insecticide nets at pagsasagawa ng blood smearing activity bilang suporta sa kampanya ng eradikasyon ng malaria sa Brooks Point at sa buong Palawan. Maureen Venus Almaniagaw, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Maureen. Susunod, 10 outstanding students of Brooks Point 2025, formal na ginawad ang kanilang karangalan. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni PAL-SU1 News Reporter Gemma T. Mirasol. Balitang Bayan. Formal na isinagawa ng Community Affairs Office or CEO sa pangunguna ng CEO Designate Erineo Mastricampo III ang paggawad ng karangalan sa 10 outstanding students of Brooks Point 2025, Junior and Senior High School category. Araw ng Lunes, April 14, 2025 sa Mario Grange, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Para sa Junior High School, pasok sa top 10 outstanding students sina Patricia May Socrates, Camille De La Torre, Rhea Jane O. Sanchez, Ashley Macmac, City Norisa Flora, Jasper E. Ancheta, Rochelle Ann M. Basanyas, Geza Cataluna, Felicity Avi Verba, at John Mark Virginio. Para naman sa Senior High School na pabilang sina Sarah Bauson, Jovelyn May Veran, Jasmine Vanegas, Franz Clarence Hachuela, Lionel John Nakwa, Muhammad Reyes Gabrido, Princess Lorraine Nuhay, Maria Lelevet D. Artoza, Gwyneth Divine Mercader, at Sheila May O. Ongo. Samantala, binigyang parangal din ang mga runners-up ng nasabing patimpalak, kasama sa Junior High School runners-up sina John Craig V. Ilagan,
Esha Nicole Elcarte, Pinelope B. Adones, Lorraine Joy Salin, at Alfea Shea Yul Jikri. Habang sa senior high school naman, itinanghal na runners-up naman sina Aris Von D. Dasilo, Jeya Angela De La Cruz, Althea Ley De La Torre, Jasmine Grace Yu Consimino, at Joylyn Balsomo. Makakatanggap ang mga awardee ng cash prize na nakakahalagang 8,000 pesos bawat isa. Gayon din ang runner-up na makakatanggap naman ng halagang 2,000 pesos. Matatanda ang isinagawa ng search for 10 most outstanding students of Brooks Point noong ika-21 ng April 2025 sa New Conference Room, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, kung saan naging batayan ang communication and presence problem-solving insights, scrapbook compilation, at general weighted average sa pagpili ng pinakamahusay na estudyante. Bumisita naman sa programa sina Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at si Administrative Assistant for Jane Corte bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Samantala, nagsilbi namang guest speaker sa Municipal Administrator Edgar Lacandaso na siya ring author ng nasabing programa. Noong panahon niya bilang sangguniang bayan member ng Bayan ng Brooks Point. Gemma Mersul, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gemma. Oplan Baklas ng COMELEC sinimulan na sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni PALSU1 News Reporter Mary Rose Albania. Balitang Bayan. Nagsagawa ng malawakang Oplan Baklas ang Commission on Election or COMELEC noong Biyernes, April 4, 2025 sa bayan ng Brooks Point upang alisin ang mga illegal na campaign ng material sa pagsisimula ng lokal na kampanya para sa 2025 Philippine National at Local Election. Pinangunahan ni COMELEC Chairman Raymond Gardose ang operasyon na naglalayong linisin ang mga pampublikong lugar mula sa mga hindi autorisadong campaign para paraphernalia na kadalasang nakakalat sa mga kalsada, pader at iba pang pampublikong espasyo. Alinsunod dito sa Republic Act 3571 at COMELEC Resolution Number 11111 na nagbabawal sa paglalagay ng mga campaign material sa mga puno at puste ng kuryente. Karamihan sa mga tinanggal ng mga tarpaulin, poster at iba pang election paraphernalia na nakakabit sa mataas na poste, puno, tulay, pedestrian, footbridge, kawad ng kuryente at iba pang hindi pinalagang lugar. Kasama na rin ang mga ito sa campaign materials na hindi sumusunod sa tamang sukat na ipinataw ng komisyon na nakasaad sa Resolution 10730 na dapat ay 2 by 3 feet lamang ang sukat ng campaign materials na ididikit sa mga common poster, area at iba pang lugar na itinakda ng local COMELEC office. Mary Rose B. Albania, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mary Rose. Samantala, Brooks Point Menro nagsagawa ng Environmental Awareness Seminar and Participatory Workshop 2025 sa AgriWorld. Narito ang ulat ni PALSU1 News Reporter Maylene C. Miuda. Balitang Bayan. Pinangunahan ng Municipal Environmental and Natural Resources Office o MENTRO ang isinagawang Environmental Awareness Seminar and Participatory Workshop 2025 noong Biyernes, April 11, 2025 sa AgriWorld, Barangay Pangobilyan, Brooks Point, Palawan. Sa programa ng paabot ng mensahe si Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa kanyang mensahe, ipinaabot niya ang pagpapalaga ng lokal ng pamahalaan sa mga proyektong pangkalikasan at ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng komunidad upang maprotektahan at mapanatili ang mga likas na yaman ng Brooks Point para sa mga sumusunod na henerasyon. Sa pagpapatuloy ng programa, patuloy na ang mga kawani ng MENTRO upang bigyang kaalaman ang mahigit 30 kalahok na naturang seminar at participatory workshop. Una na dito ang overview of forestry and environmental laws and policies na tinalakay ni Mr. Renel Puentes, RPF, ang importance of watershed conservation ni Ms. Connie Ann Isabel B. Canto. Tinalakay naman ni Mr. Yushel D. Belen ang municipal ordinances related to quarry activities, ang introduction to salt for upland rehabilitation at ni Mr. Adel L. Pola ang
FLRN plan at ang role of BLGO and local community towards collaborative restoring forests and building and sustainable future. Nagtapos ng programa ang isang open forum at feedback mula sa kalahok na naturang seminar at workshop bilang isang mahalagang hakbang patungo sa mas malawak na kaalaman at aksyon para sa kalikasan. Ang seminar na ito ay nagbigay na oportunidad sa mga kalahok na magsagawa ng mga praktikal na hakbang upang mabubuti ang pangangalaga sa kapaligiran ng mga layuning lumikha ng isang mas malinis at mas gantiang komunidad sa bayan ng Brooks Point. Mylene Newdab, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mylene. Susunod, ground assessment at sustainability assessment para sa forest restoration sa bayan ng Brooks Point, tinalakay sa conference room. Balitang hatid sa ating ni PAL SU1 News reporter, Mark Lemel Romero. Balitang Bayan. Inulong noong Huwebes, April 10, 2025 ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya sa conference room ng New Municipal Building upang talakayin ang pagsasakatuparan ng Resolution Number 2025-044. Nakasaad sa naturang resolusyon ang direktiba sa Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO, katuwang ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office or MDRRMO, Palawan Council for Sustainable Development or PCSD, Department of Environment and Natural Resources or DENR at National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nan magsagawa ng ground assessment at sustainability analysis para tukuyin ang mga denuded forest area na nangangailangan ng restoration sa bayan ng Brooks Point. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina SB Member Victoriano Colili, Municipal IPMR Nerelia Pacaldo, Municipal Administrator Edgar Lacandaso, MENRO Head Remy Mistero, MDRRMO OIC Engineer Mod Raya Miranda, NCIP Tribal Affairs Assistant 2 Giahalo Duldula, at iba pang mga kawani ng mga naturang opisina. Sa pagpupulong, tinalakay ng mga opisyal ang mga hakbang upang maisagawa ang pagsusuri at pagtukoy ng mga lugar na dapat isailalim sa rehabilitasyon alinsunod dito sa Provincial Ordinance Number 360 Series of 2023, Provincial Kapasyahan bilang number 17238 Series of 2022 at Municipal Ordinance Number 2024-43 o Municipal Forest Landscape Restoration Plan para sa bayan ng Brooks Point. Inaasahan sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mabibigyan daan ang mas organisado at epektibong restorasyon sa kagubatan sa bayan na makakatulong hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa mga pamayanang nakadepende sa mga likas na yaman ng Brooks Point. Lemuel S. Rupero mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus. Nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa Lemuel. Samantala, pagpupulong ng Philippine Business for Social Progress at Danida Cacao Project matagumpay na ginanap sa conference room. Narito ang ulat sa ating PAL-SU1 News reporter, Maureen Venus Miaga. Balitang Bayan. Ipinresenta ng Philippine Business for Social Progress o PBSB, isang non-government organization ang kasalukuyang estado ng cacao farming dito sa bayan ng Brooks Point, kabilang ang kanilang Corporate Affairs Division staff araw ng Huwebes, April 10, 2025 sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng Municipal Administrative Edgar Lacandaso at ng iba pang may kaugnay sa farming industry business. Layunin ng PBSB ang makapagtayo ng market sa produktong kakao at niyog, kung saan kaakibat nito ang pagbibigay nila ng series of training upang mas maging responsable sa pagnenegosyo ang sinumang nagnanais na magtanim ng kakao at niyog. Ayon sa mga tinalakay ni na Senior Program Officer Samson B. Pedragosa at Field Trainer Max Rex Diveray, mayroon umanong 8 barangay sa bayan ng Brooks Point na mayroon ng existing cacao farming at ilan nila sa kanila ay tumatanggap na ng mga libreng trainings upang mas maalagaan at mapalago pa ang kabuhayan nito. Kasama na rin dito ang pangasiwaan ng mga waste, pest management at ang responsableng paggamit ng mga chemicals na pamatay diseases sa mga pananim. Maureen Venus Miaga, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Maureen. Mount Matalingahan Protected Area Management Plan, tinalakay sa pagpupulong ng mga kinatawan ng LGU at mga ahensya. Balitang hatid sa ating ni PAL-SU1 News reporter, Gemma T. Balitang Bayan.
upang ipresenta ang kasulukuyang estado ng Mount Mantalingahan, protected area at talakayin ang mga planong aktibidad para sa restorasyon nito. Nagpulong sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Municipal Environment and Natural Resources Office Head Remy Maustero, Municipal Councilor Honorable Victoriano Culili, Indigenous People Mandatory Representative Honorable Nerelia Pacaldo, at ang Mount Matalingahan Protected Area Management Plan or PEMP team. Sa pangunguna ni OIC Sendro DNR Quezon, Concurrent PASU, MPPL Forester Renato Gonzaga, kasama ang iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang asyensya at opisina ng lokal na pamahalaan noong Martes, April 8, 2025 sa conference room ng New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Isa sa mga pangunahing paksa ng NIPES Zone na nahahati sa Multiple Use Zone at Strict Protected Zone. Sa Strict Protected Zone, binibigyang prioridad ang pangangalaga ng mga species, conservation, habitats, ecosystem, landforms, and landscape. Tinalakay rin ang Econ Zone or Core Zone na sumasaklaw sa mga natural forests, endangered habitats at iba pang rare species. Kasabay nito, inilahad ang pagpapatuloy ng inventory at assessment para sa kaingin resolution na naglalayong mairehabilitate ang mga apektadong bahagi ng kabundukan. Sa mensaheng ipinaabot ni Municipal Administrator Lacandaso na kumakatawan kay Mayor Cesario R. Benedito, kanyang tiniyak na agarang isusulong ang mga kinakailangang aksyon upang matugunan ang mga pangunahing isyu sa kabundukan. Aniya, mahalagang maagapan ang pagkasira ng mga likas yaman ng bayan sapagkat ito ay malaking papel sa kinabubuhay at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Gemma Marisol, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Gemma. Susunod, programang pagbabago ng buhay para sa 12 individual isinagawa sa Balay Silangang Reformation Center. Ulat hatid ni Palisiwan News Reporter Mary Rose V. Albania para sa detalye. Balitang Bayan. Nakatakdang sumailalim sa 12 participant na isasagawa ng 30 Days Reformation Program ang pinangunahan ng mga personnel in charge ng Balay Silangan na nagsimula ngayong araw ng Lunes, April 7, 2025 sa mismong Balay Silangan Reformation Center na matagpuan sa Sitio Balacan, Barangay Pangbilian, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga participant na baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng araw-araw na aktibidad at aralin ng bawat session. Katuwang ang mga staff personnel at doktor na tutulong at gagabay sa kanila hanggang sa pagtatapos ng programa. Samantala, nabigay naman ng mensahe sina Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Municipal Administrator Edgar Lacandaso kung saan kanilang tiniyak na ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point ay laging handang tumulong sa mga programa ng Balay Silangan. Binigyang diin din nila na ang reformation program na ito ay hindi isang pagkabilanggo, kundi isang bagong simula para sa mga participant upang muling maitayo ang kanilang mga sarili. Matamo ang bagong pag-asa at makapagbibigay ng kapayapaan sa isip at sa puso ng kanilang mga pamilya sa patuloy na sumusuporta sa kanila. Mary Rose B. Albania, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mary Rose. At National Bureau of Investigation nagsagawa ng final ocular inspection para sa NBI Satellite Office sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni Palisiwan News Reporter Maylene C. Nuda. Balitang Bayan. Formal na bumisita ang mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI na sina EIC Attorney Jose S. Gabriel Jr. at OIC Luel Estendian sa tanggapan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan noong Biyernes, April 11, 2025. Layunin na naturang pagbisita ay upang isagawa ang final ocular inspection sa bagong itatayong NBI Satellite Office sa Barangay Tugtog. Kasama sa inspection ang pagripaso ng pasibilidad, pagsuri sa mga kinakailang ayusin at pagtiyak na ang lokasyon ay angkop para sa operasyon ng opisina na maglilingkod sa mga mamamayan ng Brooks Point at Taratig Bayan. Matatandaang una na ring bumisita ang mga naturang NBI officials noong ika-4 na Setyembre 2024 sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang ihain ang question na makapag-set up na satellite office ang NBI sa Brooks Point upang makapagserbisyo sa bayan sa pamamagitan ng pag-issue ng NBI clearance.
Ang pagtatayo ng Inbay Satellite Office sa bayan ay inasahang makapagpapabilis at magpadali sa pagkuha ng Inbay clearance sa mga mamamayan na dati-rati ay kinakailangan bumiyahe pa sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa itong malaking hakbang para sa mas pinahusay na serbisyo publiko sa bayan ng Brooks Point. Maylin Yuda, Palawan State University, Brooks Point Campus, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Maylin. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Nico Angelo Domingo. At ako naman po si Ana Kathleen Kitain. Kami po muli ang Palawan State University, Brooks Point Campus o ang PAL-SUA News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga mahuhusay at masisipag na naging tagapagbalita. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang espesyal, napakamasaya at napakamakabuluhang talakayan. Kasama po ang ating guests all the way from Manila. Ayan, walang iba po kundi si Sir Reinhardt Arce, ang Project Development Officer 3, Disaster Response Management Division of DSWD Mimarupa. Ayan, isang mapagpalang umaga sa inyo, sir. Good morning, Ma'am Mariel. And magandang umaga din po sa lahat ng ating mga tagapanood sa bayan ng Brooks Point at sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point. Ayan, sir, nagpapasalamat po ang aming team na pinaunlakan nyo po yung immediate invitation po namin despite ang napaka-busy nyo pong schedule, sir, no? Ayan, sir, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa sa una po nating katanungan. Ayan, sir, nagpapasalamat po ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na kabilang po ang aming bayan sa inyong Risk Resiliency Program at Project Lawa at Binhi. Ayan, maaari nyo po ba kaming bigyan ng overview kung ano po ba ang Project Lawa at Binhi, bakit po ba ito tinawag na Project Lawa at Binhi, at ano po ba yung pinakalayunin ng proyektong ito, sir? Sige po, Ma'am Mariel. So bago ko po sagutin yung tanong po ninyo, ano nga ba yung Project Lawa at Binhi, gusto ko po munang pasalamatan yung lokal na pamahalaan ng Brooks Point po. Actually, kami po yung dapat magpasalamat sa DSWD dahil po sa mainit na pagtanggap po ninyo sa programa at sa patuloy na suporta po ng iba't ibang opisina katulad po ng mga partner po namin dito sa LGU, like yung ating Municipal Agriculture Office, yung ating Municipal Social Welfare Development Office at yung ating MDRRMO, no? Sa kanilang talagang tinanggap nila yung programa. And sa katunayan, noong last December 11 po ay isa sa naparangalan ay yung bayan ng Brooks Point. So parang out of 29 municipalities sa Mimaropa, Brooks Point po ay kasama sa top 5 na active na LGU po at nabigyan po natin ng parangal noong December. So kaya talagang deserve ni Brooks Point na magkaroon uli ng round 2. So pagdating naman po sa ating Project Lawa at Binhi, yung LAWA po stands for Local Adaptation to Water Access. So dito po, binibigyan natin ng katugunan yung kakulangan sa tubig. So yun po yung pinaka-goal niya. And yung Binhi naman po, or Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest naman po, ang sinisecure naman po natin dito ay yung enough na food in times of disaster para po sa bawat pamilyang Pilipino. So, itong ating Project Lawa at Binhi po ay under siya ng Risk Resiliency Program na isa sa counterpart ng DSWD din sa ating SICAM.
para po matulungan or ma-mitigate yung ating tinatawag na climate change. So ito po yung counterpart ni DSWD. So dito po sa Project Lawat Binhi, ini-ensure lang ho natin na in times of El Nino or La Nina, ma-ensure natin na mayroong enough na tubig. Like kunwari po pag El Nino, di ba talagang grabe yung drought, talagang halos wala kang tubig na makuha. So sa under project po ng Lawa, gagawa yung ating mga beneficiary ng small farm reservoir. So kumbaga parang imbakan ng tubig. So kapag ka El Nino, meron pa rin sila mapagkukunan ng tubig para pananim doon sa kanilang binhi or sa kanilang mga gulay, ganon. While kapag ka La Nina na naman, di ba syempre pag La Nina sobrang buhos na naman ng tubig, di ba katulad nung Sherlyn last time. So pag sobra-sobra yung tubig, syempre kailangan dapat nasisave din natin yon. So pwede nating masave yun sa pamamagitan ng small farm reservoir natin. So ganun po yung idea ng ating Project Lawa at Binhi. Ayun po. Kaya sir, ay nabanggit nyo po kanina is pangalawang beses na po pala ito sa Brooks Point. Actually, yes po. Ito po yung second round sa Brooks Point. Kailan po yung una, sir? Yung una po ay nag-conduct tayo last year nung April hanggang May last year din. din po. Na, yung summer po nakarang. Oo, nung summer din last nandito time. rin po pala kayo. Opo, na mayroong 283 na partner beneficiaries po. So, madaming beneficiary yung Brooks Point last time. Ayan, sir, nabanggit nyo po kanina. Pwede nyo po bang ulitin? Ano po ba yung mga nagsanib puwersang na mga tanggapan upang mabuo po itong proyekto na ito? Actually, maraming nagtulong-tulong talaga para mabuo yung Project Lawat Binhi. We have Department of Agriculture, DOLE, BFAR, NIA, BSWM. Mayroon din tayo, yung DILG, partner din natin sila, NCIP, and World Food Program. So marami tayong partner dito sa talagang nagtulong-tulong yung maraming mga agencies para mapatupad itong ating Project Lawat. Kaya nga po, ang dami, sir. Ang na-curious ko lang, sir, syempre, DSWD po kayo, parang sa tao lang kayo, sir, no? Tapos, biglang may Project Lawat Binhi na connected naman po sa agriculture. Talagang ang DSWD, sir, lahat, Halos lahat talagang hinahawakan niyo, sir, no? Sabi ko, yung na-interview ko po kasi si Sir Bacosa, sabi niya, ang DSWD daw po is from birth to death ng tao. Tapos ngayon, pati naman sa agriculture. Actually, yun din yung maraming pinagtataka ng mga ng maraming LGU at mga partner beneficiaries. Bakit ba yung tanim-tanim? Opo. Yung tanim-tanim pati yung pag-fish pan, ganun ay sinakop na ng DSWD. So katulad nga po na sinabi ko last time, kanina po, no, na ito po yung counterpart natin bilang miyembro po ng SICAM DRR. Oo. So tayo po ay member ng SICAM. So ito po yung parang hakbang or gawain ni DSWD para makapag-contribute tayo doon po na ma-mitigate yung climate change po na tinatawag. Ayan, sir. Thank you po. Ayan, sino-sino po bang saklaw at pwedeng maging benepisyaryo ng proyektong ito? At ano po ang mga pamantayan sa pagpili ng mga benepisyaryo at ng mga bayan po na inyong magiging, kumbaga, lalagyan nyo po ng project? So yung ating mga beneficiary po talaga dito, yung target natin ay yung mga nakasama sa listahan ng 3 na identified na may hirap. Maliban doon ay mga mahirap na magsasaka, mangingisda, mga indigenous people. Ngayon, binibigyang tugon na rin natin yung panawagan na maisama yung ating mga kababaihan, yung mga miyembro ng LGBTQIA+ community, yung ating mga solo parent, yung ating mga PWD. So sila po ay pwedeng maging bahagi po ng ating programa. Sa pagpili naman po ng bayan, ito ay nakadepende din po una doon sa ibinababang result ng pag-asa, no? Yung mga identified areas or LGUs na nakikita nilang malubhang maapektuhan ng El Nino o La Nina. So una po yun. Pangalawa, yung mga nakasama sa 4th to 5th class municipalities. And maliban doon, yung mga highly susceptible doon sa disaster, no, yun kasama po yun sila. And ngayon po sa DSWD Mimaropa, kinoconsider din namin yung support at yung active na involvement ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi syempre at the end of ng ating implementasyon ng project, yung project na yan, iiwan na natin sa mga beneficiary, which is yung
LGU yung magmo-monitor at parang sila na yung mangunguna. So kaya hinihingi talaga namin yung commitment ng LGU. Kaya talaga natutuwa kami na labis-labis yung pagtanggap at suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Ayan, thank you, sir. So talagang lahat po no, ng sektor ay pwedeng maging benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi. At yun nga sir, nasabi niyo po na sa pag-asa po no sir, kamakailan lang po kasi is na deklara po kami na state of calamity nung summer din po nakarang taon at ngayon meron din po, din. pati yung sa Shearline. Ayun. Kaya po nalinawan po kami, kaya po naging bahagi po rin kami ng inyong project. Ayan sir, gaano po ba katagal ang proyektong ito or mayroon po ba kayong time frame goal para po sa Project Lawa at Binhi? Actually, yung ating project po ay nagrarun ng 20 days. Nahahati po siya sa 3 stages. Una ay yung tinatawag natin na cash for training na 3 araw na currently ginagawa po natin ngayon dito sa bayan po ng Brooks Point. Dito po sa 3 araw ay dinidiscuss natin ano nga ba yung disaster, hazard, no, yung mga pinagkaiba noon, ano yung climate change, paano tayo nakakadagdag doon para sa paano nagkakaroon ng climate change at paano tayo nakakapag-contribute doon. Maliban doon, dinidiscuss din po dito paano ba yung gagawin ng mga beneficiaryo, paano ba nila gagawin yung Project Lawa, paano ba yung Project Binhi. Tapos, dinidiscuss din po natin dito yung kabuuhan na explanation ano nga ba yung Project Lawa at Binhi. Maliban doon, kasama yung mga administrative requirements po nila. So, yun po yung sa loob ng 3 araw na cash for training. Sa stage 2 naman, may tinatawag tayong cash for work for 15 days. Ito na yung actual na gagawin na nila yung mga Project Lawa or Project Binhi. Tapos yung last part, yung stage 3, bali 2 araw na cash for training uli. Dito naman ay tatasahin natin like yung assessment natin doon sa mga project. Naging matagumpay ba yung implementasyon nila? Ano ba yung mga parang mga naging hadlang during their implementation para at least maisama natin yun, no? At ma-erase din natin sa central office ano ba yung mga dapat pang ma-improve ng programa para mas sa next implementation mas magiging maayos yung pagpapatupad natin ng proyektong to. And sir, ang Project Lawa at Binhi, nationwide po ba siya? Yes po, actually nationwide siya and last year lang talaga siya nagsimula. Last year. Oo, 2024 lang. Ayan, sir. So, maliban po ba sa Brooks Point, may mga lugar pa po ba kayong target na may sagawa yung Project Lawa at Binhi? Actually, sa buong Mimaropa, 21 municipalities yung meron tayo. Pero dito sa sa Palawan, ay meron tayong 4 na LGUs lang. So ito yung mga LGUs na dating napagkandahan na natin at para talagang nagbigay sila ng effort in support talaga sa implementasyon. So syempre tayo pag may ibinababang mga pondo no or project from central office no down to LGU, gusto natin makita ano ba yung commitment ng mga LGUs na to para hindi nasasayang yung pera, 'di ba? Syempre para at least parang alam mo yun yung naibabalik yung ng maayos or sasagawa ng maayos yung proyekto or makabuluhan no, yung mga nagiging resulta para hindi tayo nagsasayang ng pondo ng taong bayan. So, yun yung isa sa mga goal po natin. So, yun po, 4 na LGU meron sa Palawan, Brooks Point, Batarasa, Quezon, and Nara po. Ay, magkakalapit lang sir. No, magkakalapit lang din. Magkakapit bahay. Ayan sir, speaking of pondo po, ayan for transparency po, magkano po ang kabuuhang pondo na nakalaan sa Project Lawa at Binhi? Ngayon po, sa buong Mimaropa ay nasa 24,095,000. Sa Brooks Point naman po ay nasa almost 2 million nga for the Brooks Point. Bali yung bawat beneficiary po ay makakatanggap ng 7,900. Kada isang ano? Kada individually po. After ng 20 days sa cash for training and work po. Tapos yun sir yung gagamitin nila po para magawa ng reserve o ganun? Hindi na actually. Bali, nakadepende na sa kanila kung anong gagawin nila doon sa perang natanggap nila. Kasi pinagtrabahuan naman po nila yun ng 20 days. Okay po. 20 days. Tapos sir, yung mga mag-implement po noon galing din po bang Mimaropa, DSWD Mimaropa? Opo, actually, tapos partner po natin kayo dito sa sa LGU po. So yung ibang mga gamit, katulad po kunwari ng mga seedlings,
yun po ay galing sa ating MAU. At yung ating DA, Mimaropa po ay may ibinigay din na seedlings po dito. And for the fingerlings, MAU din po yung isa sa nagpa-facilitate. Pero magbibigay din po yung ating BFAR ng fingerlings para po sa kanilang mga fish pond. And as per Mayor, tama po Ma'am Hana, no? As per Mayor naman, lahat ng mga materials no, na nakakailanganin ng mga partner beneficiaries po natin ay handa daw i-provide ng LGU. Kaya yun po yung isa sa ikinatutuwa namin kasi grabe yung commitment at support ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. And sir, may mga ano na ba tayo? May gawa na tayong mga reservoir, mga ganun, sir? Actually ngayon pa lang gagawa ng reservoir yung Brooks Point kasi last time, ang project lang, yung project natin dito ay puro binhi. Oo. Pero meron tayong isang ano dito, samahan, association na nabuo din, na talagang isa rin sa pinaka-active. Actually, na-showcase din natin yung kwento niya sa National Convention noong November. So kung kilala niyo po si Kuya Balinoy Sanse at yung grupo niya, yun po yung na-share po natin sa National Convention, yung kwento po nila. Ayan, thank you, sir. So, talagang nakikita po na may effort din po yung, may product, sir, yung pagtatanim nyo po ng project dito. Ayan, sir, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Napakabilis po ng ating oras. Ayan, sir, baka meron pa po kayong nais na ipabatid o hikayatin po ang ating mga kababayan tungkol sa Project Lawat Binhi. Nasa inyo na po ang pagkakataon. Sige po. So sa lahat po ng ating mga partner beneficiaries no na kasalukuyan, actually 250 partner beneficiaries so meron tayo ngayon na patuloy na nakikinig ngayon sa Cash for Training no na isinasagawa natin. So ang aming habilin lang, wow, Lola, ang habilin lang po natin sa ating mga partner beneficiaries ay sana ay isa puso nila yung paggawa. And if there will be times po na parang naiisip nila na gusto nilang gawin silang organization no, or i-form sila as association, we can also tap naman yung ibang mga agencies na po pwedeng tumulong sa atin para at least hindi lang natatapos sa 20 days sa Cash for Training and Work yung gagawin. No, kung mabubuo silang association or isang samahan, po pwede pa natin mas palawigin pa yon and mas masuportahan pa sila. And ngayon kasi meron ding special nakalagay din sa guidelines natin na yung mga beneficiary natin ngayon po pwede pang maging beneficiary uli basta na i-sustain nila yung project nila. So, para din to support sustainability. So, ayun po. And also sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtugon doon no, sa aming mga kahilingan. Sa inyong support din po talaga, grabe yung support ng Brooks Point and we are looking forward po ngayon kasi talagang pinaghandaan ngayon ng Municipal Agriculture Office yung magiging project natin ngayon. So may lawa na rin na gagawin. So from binhi before, ngayon may lawa na. So kaya na, mas nakaka-excite no, at mas makikita pa natin, baka mas maraming Kuya Balinoy Sanse na mga story pa yung po pwede nating ma-share sa national. So ayun po. Kaya maraming salamat po sa pamahalaan ng Brooks Point. Siyempre, maliban sa ating Municipal Agriculture Office po, na nagpapasalamat din tayo sa ating Municipal Social Welfare and Development Office na isa rin sa counterpart talaga natin and talagang grabe din yung suporta at aktibo silang nilang isinasagawa yung kung anumang mga proyektong ibinababa ng DSWD Mimaropa sa kanila. At siyempre, yung ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. So, maraming salamat po sa inyo. Ayan, kami rin po ay nagpapasalamat, sir, sa pagpapa-unlock nyo po sa immediate naming invitation. At kami rin po, ako ay nagpapasalamat po sa serbisyo nyo po sa bayan bilang mga public servant po, sir. Hindi lang kayo pang tao. Hindi lang kayo pang, kumbaga, hindi lang pang, tawag doon? Hindi lang pang sports, pang pamilya. Hindi lang kayo pang society, mga social welfare, sir, pero sakop nyo rin pati yung agriculture at nakikaisa rin po kayo sa pagtugon po sa climate change. Talagang malawak po ang DSWD. Kasi talagang kailangan tulong-tulong tayo para ma-resolve. O kung hindi man ma-resolve, ma-mitigate man lang yung climate change. No? So kasi lahat naman tayo ay yun naman yung isa sa role natin, di ba? Nakasama yun sa 7 Principles of Nature na we are the stewards of God's beautiful creation. So, ayun.
maraming salamat din po no, sa MIO, sa inyong pag-imbita sa amin para ma-share po namin yung Project Lawat Binhi at sa inyong aktibo rin po talaga na pag-share po ng ating mga activities. Oo, talagang pagkaupo lang namin kahapon, nakita namin 2 hours ago na yung nakapost na yung mga project, which is isa rin yung sa pinaka ginugol din po natin na talagang ma-share din po yung mga activities ni Project Lawat Binhi para po mas marami pa nationwide yung makakita at makakilala ng proyekto. So, ayun po. Ayan, thank you, sir. At nawa po, hindi po ito yung last, sir, ha? Sige next po. year po, ulit. Ayan, sir. At next year siguro, sir, baka na-promote ka na. Wow! May promotion! PD na. Regional, or RD na, sir, no? Regional director na. Ayan, sir, nagpapasalamat po kami uli at God bless po. Naway magtagal po ito yung Project Lawat Binhi ng maraming taon pa po. Yes, ma'am. Thank you, ma'am Mariel. Ako nakipagkamay. Bini Aya! Thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa huling segment po ng programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat, ang Serbisyong Bayan. Para po sa unang bugso ng Serbisyong Bayan, paalala po na mahigpit pong pinagbabawal ang vote buying at vote selling ngayong eleksyon. Especially, we have 17 days left bago po ang halalan at paalala lang po na mahigpit po na ipinagbabawal ang pagbebenta ng boto at pamimili of course ng boto. At ito ay sang-ayon sa batas alinsunod sa Section 261 ng Batas Pambansa bilang 881 at ng Republic Act number 6646 o ang The Electoral Reforms Law of 1987. Ang vote buying ay pagkilos ng sinong mang tao na nagbibigay o nag-aalok o nangangako ng pera o anumang bagay na may halaga, nagbigay o nangangako ng anumang katungkulan o trabaho, prangkisa o gawad pampubliko o pribado. O ito rin po ay gumagawa o nag-aalok ng na gumawa ng paggasta, direkta o hindi direkta, o magdulot ng paggastos sa sino mang tao, asosasyon, korporasyon, entidad o komunidad upang mahikayat ang sino man o ang publiko sa pangkalahatan na bumoto o laban sa sino mang kandidato o laban sa isang halalan, nominasyon o pagbili ng isang kandidato sa isang kumbensyon o katulad ng proseso ng pagpili ng isang partidong pampolitika. Samantala, ang vote selling naman ay ang pagkilos ng sinumang tao, asosasyon, korporasyon, grupo o komunidad na naghihingi o tumatanggap direkta o hindi direktang anumang paggasta o pangako ng anumang opisina o trabahong pampubliko o pribado para sa alinman sa mga nabanggit na pagsasaalang-alang. Ang vote buying at vote selling ay parehong may kaakibat na kaparusahan. Bilang isang matinong botante, tungkulin mong i-report ang vote buying, selling na nagaganap sa iyong lugar sa tamang ahensya ng gobyerno. I-report ito sa COMELEC, Committee on Contrabigay. Narito ang opisyal na paraan upang maiparating ang inyong reklamo. Ayan, magpadala po ng mensahe. Kalakip ang kompletong detalye sa Committee
www.contrabigay@comelec.gov.ph o sa Facebook page ng COMELEC Committee on Contrabigay. Ayan, makikita po yan ang mga detalyeng yan, maging po ang kanilang cellphone numbers sa municipal information page. Kaya kung kayo po ay may mga sumbong, ayan, ay po pwede nyo pong tignan ang municipal information page dahil dyan po nakapost ang link kung kanino po kayo lalapit. And important announcement din po, the Civil Service Commission or CSA reminded government employees to uphold political neutrality and avoid engaging in partisan political activities ahead of the May 2025 election. Malapit-lapit na po. For sure, kinakabakabahan na ang ating mga kandidato, but only God's will prevail. Under Joint COMELEC CSC Advisory on electioneering and partisan political activities, Joint Circular Number 1, Series 2016, government employees are strictly prohibited from forming groups, association, or committees to solicit votes or campaign for against a candidate. Pareho din po yan, nung binanggit natin kanina. And making speeches, announcement, or media commentaries to support or oppose candidate. Publishing, distributing, or displaying campaign materials and promoting opposing a candidate. Directly or indirectly soliciting votes, pledge, or support for a candidate or party. And of course, isa pa ito, using government resources such as time, personnel, facilities. O yan po ha, sa mga government employee, GOs, COs, bawal pong maging gamitin ang mga government resources. Katulad po ng oras, of course, personnel, facilities, and equipment for political purpose. Providing financial or material contribution to candidates or political parties. Wearing campaign-related shirts, pins, caps, or accessories unless authorized by the Commission on Election COMELEC. Kailangan otorisa, may ino-otorisa ito ng COMELEC at it means na ipaalam sa COMELEC. Serving as watcher for a political party or candidate during the election who are covered. Sino-sino mga covered dito? Sa mga mag-watcher pagdating po ng election. This prohibition apply to all government employees regardless of appointment status, including personnel in all branches, subdivision, instrumentalities, and agencies of the Philippine government. Bawal na bawal mag-watcher yung mga empleyado ng gobyerno. Employees of government-owned and controlled corporation, GOCCs, with original charters in state universities and college. Bawal din. Career officer holding political office and ang acting or officer in charge or OIC. Ayan. Sila po yung uphold political neutral and avoid engaging. All right. They just neutral pagdating po regarding election. All right. And marami pa pong mga paalala ukol po sa eleksyon. Ingat-ingat lamang po tayo. Lalo na po yung mga nagsiservisyo publiko po under po ng government dahil marami pong nakamata. Especially po ang Civil Service Commission. Sa mga kababayan natin na wala pa pong birth certificate o may mga problema po ang kanilang mga pagkakakilanlan, mga birth certificate and other legal documents, maaari po lamang na dumako sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar Office. Hanapin lang po ang ating Municipal Civil Registrar Officer, Ma'am Corazon Villaroel. And abangan nyo po, this coming May 1, mayroon pong activity ang Municipal Public Employment Services Office. Sa panguna po yan ni Ma'am Abeline Malong Benedito, ang ating masipag na
head ng M-Peso dito po sa bayan ng Brooks Point. Napakarami po nilang aktibidad na maaaring i-enjoy po ng mga kamanggagawa dito po sa bayan ng Brooks Point. At pwede pong bisitahin po ang page ng Municipal Information Office and of course, ang page po ng Municipal M-Peso. Dahil dyan po ay talagang updated na ipapaskill or na ipopost ang mga update at of course mga activity na kapaki-pakinabang po para po sa ating mga mamamayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Alright mga kababayan, yan muna ang ating ilan po sa mga mahalagang impormasyon. Kung may mga nais po kayong ipanawagan at may mga nais po kayong ipahatid po sa publiko, bukas po ang tanggapan ng Municipal Information Office para po sa ating public service na pwede po nating ma-share dito po sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ano po, under po ng ating segment na serbisyo publiko. Diyan na po nagtatapos ang ating isang oras na programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat natin po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ng kanyang Vice Mayor, Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. Gayon din po sa pangunguna ng aming Municipal Information Officer, Ma'am Deborah Faith C. Malacao. 10 ng kumakatawan sa Municipal Information Office. Ako pong muli, Maria Allen Galicia Archie, ang inyong nakasama. Hanggang sa susunod na Sabado, mapagpalang araw po sa inyo. Papalapit na ang Halalan 2025, kaya tandaan ang mga mahahalagang petsa para sa isang maayos at makabuluhang pagboto. Nagsimula na ang campaign period noong March 28 para sa mga kandidato ng House of Representatives at mga opisyales ng lalawigan, mga lungsod at mga munisipyo. Sa darating na April 13 hanggang May 12, 2025 ay ang pagboto ng mga overseas voters. Kung nasa ibang bansa, tiyaking bumoto sa itinakdang panahon. April 28 to 30 naman ang local absentee voting para sa mga kwalipikadong botante tulad ng mga ilang kapulisan, militar at media. At sa May 12, 2025 ay ang araw ng halalan. Bukas ang mga presinto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Huwag papalampasin ang pagkakataong pumili ng tamang leader para sa ating bayan. Maging mulat, makialam at bumoto ng responsable. Ang iyong boto ay mahalaga para sa kinabukasan ng Pilipinas. Isang paalalang hatid sa inyo ng Municipal Information Office ng LGU Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.